Hello guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, let's do the weekly horoscope for November 3 hanggang 9 para po sa may mga sun, moon, at rising na Aquarius. So kung bago ka, subscribe, like, and share. At kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, at rising sign mo, kasi importante siya, sa dulo ng video, meron po tayong link para mapanood nyo po. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung nais nyo pong magpa-schedule ng private readings or spell works, or gusto nyo mag-donate using GCash Maya, the details are in the description below. And also, pwede nyo gamitin yung thanks button sa baba. Aquarius, kamusta ka ba? Ayun. So, meron tayong 9 of Pentacles. Hilo na, ang daming kailangang intindihin, ang daming kailangang aralin ba? Ang dami bang kailangang bigyang pansin na para ma-absorb mo? So, okay. Normal yan. And given then na isa kang air sign, so andoon na isa sa mga strong points mo talaga ang mag-isip. Pero andun kasi na medyo kailangan natin i-level natin yung pag-iisip natin. Kasi the cards are showing na medyo andun ka sa point of overthinking. Andun ka sa level na medyo hindi mo na alam kung ano yung kumbaga hindi mo na alam paano mo aayusin yung mga iniisip mo. Andoon na nahihilo ka na and nasa-stuck ka na dahil doon. So, medyo kalma-kalma naman tayo sa pag-iisip natin. Kumbaga, minsan yung the simplest answer, yun talaga yung tamang sagot. Pero, ano ba yung crossing mo? So, meron tayo ditong King of Cups. Alam mo, makinig ka din sa hindi lang siya intuition eh. Literal yung nararamdaman mo. Meron kasing moments na feeling mo may mali. Hindi ka nagsasalita or wala kang ginagawang action. Pakinggan mo yun. Kasi, the universe is trying to tell you something. May gustong iparating sa yung warning. Kaya mapapansin mo, parang, nagkakaroon ka na parang sa sarili mo na lang, sabi na pala nakinig ako, or sabi na ganun yung mangyayari. Dapat may ginawa akong hakbang eh. So, andoon na, willing yung universe, bigyan ka ng way to protect yung sarili mo, pero kailangan mong mag-take ng action. Andoon na, wag mong tatanggalin yun sa isip mo na, nararamdaman ko, baka naman wala lang yan. No. Take time para makinig ka. Kasi the universe talks to us with our intuition, with our instinct. And the universe is just trying to protect you. Ngayon, yung Desire card mo, meron tayo dito, si Card of Justice. Now, si card na to, pinapaalala kasi na parang, pwede bang ako naman, ganyan. Pwede bang ako yung maging sentro ng mga bagay-bagay? Ako naman yung, kumaga parang bida ng Pasko, ganyan. Yung, hindi naman sa magbibida-bida, pero andun yung point na, ako naman yung bida. Kasi parang gusto mo sabihin, kasi kwento ko to eh. Istorya ko to. Buhay ko to. Kailangan ako naman. Kailangan mabigyan pansin yung sarili ko. Which is tama. Kasi, alam mo yun, sorry pero may mga kaibigan ka kasi na medyo linta talaga. Parang nandyan lang kasi masaya. Pero kapag wala kang maiaambag o wala kang mabibigay, wala na sila. Pag-isipan mo kung kikip mo pa ba sila ha. Oo, sabihin natin, at some point may utang na loob ka. Pero, dude, this is something na, kasi buhay mo to eh. Inaayos natin eh. Buhay mo yung binibuild mo. Hindi naman buhay nila. Oo, naging parte sila ng buhay mo. Pero, again, from the word itself, parte ng buhay mo. Now, yung foundation mo is the Queen of Swords. Alam mo yung tipong minsan sobrang advanced mo mag-isip, nagkakamali ka na ng mga actions. Sobrang advanced nung pinaplano mo, nagkakaroon tuloy ng point na hindi mo tuloy, parang nasasagot, yung ginagawa mo yung dapat next step pa, which is nawawala ka sa timing. So, medyo kalma tayo, Aquarius. Wag natin pangunahan ng mga bagay-bagay. Remember, yung sinabi ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Google mo para mabasa mo siya.
Pwedeng Tagalog or English. Or kawikaan, 3-1. So, yun. Medyo kalmahan natin ang isip natin. Goods na meron kang advanced thinking, pero hindi yung advanced thinking mo ang mangunguna o ang magko-control. Ikaw pa rin. Kasi may timing ang lahat ng bagay. Though in the past kasi, meron tayo ditong Knight of Swords. Yung past mo. So, andun kasi na, alam mo yung matuto ka, before you, andun na, ang dami sa inyo na laging on the go. Andun na parang yung, like this Aquarius, the water is flowing, andun na nagpo-flow kayo masyado. Alam mo, andun yung point na, in the past, naki-flow ka sa mga tao na dapat hindi. Sabihin na lang natin, na-pollute yung malinis mong tubig. So, andun ka sa, nakikita ko naman natuto ka mula doon. So, you kept the wrong company, nagkaroon ka ng mga maling kaibigan. And nakita ko naman dito na gumagawa ka ng way para ma-balance mo yung sarili mo or magkaroon ka ng boundaries palayo sa mga taong to. You keep the friendship pero andoon na may limitasyon na sila sa access sa buhay mo at yung influence sila. Which is tama. Kasi andoon na hindi naman lahat dapat maging close. Diba? Kumbaga, kung si Jesus nga, meron siyang crowd and then meron siyang circle ng 12 disciples, pero meron siyang inner circle ng 3, yung kasama niya na nag-pray siya sa Gethsemane. So, ganun din. Mag-keep ka ng mga close people lang din for you. Now, yung possible future na ikaw, we have here is the Knight of Cups. So, this card is advising kasi na in the future, lang talaga, may medyo magiging closed door ka sa ibang mga tao. Andoon na pipiliin mo na hindi ka na mag-extend ng help mo, hindi ka na magiging available sa ibang mga tao. Kasi, andun yung punto na na nanawa ka rin. Andun yung punto na napagod ka din kasi paulit-ulit na lang sila Parang andun yung punto na wala na ba, parang kailangan ba ikaw laging gagawa? Parang kailangan ba ikaw laging nag-reach out? So magkakaroon ka ng moment of experiment na tingnan natin kung sino mag-reach out pag bigla akong naglaho na parang wala. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and share para may access ka sa future videos natin. Pero for now, tuloy natin yung readings mo. Ang sikip ng mesa. Okay. Sa physical environment mo, we have here is the Hangman. Eto na nga, tama naman yung ginagawa mo. Tinitignan mo yung mga bagay mula sa iba't ibang anggulo para ma-resolve yung problema ng maayos. Pero ito yung warning sa'yo ng card. Kung merong specific instructions na ito yung gagawin, ito yung susundan, yun yung gawin mo. Pwede kang pwede mong dalhin na ipaalala o isuggest na, bakit hindi natin po ito i-try kasi ganito, kasi ganyan. Ngayon, kung ito po kasi pwede maging effect. Ngayon, kung ayaw makinig, Romans chapter 12 verse 1 tayo. Sundan natin siya. Kasi sa bandang huli sila naman ang kakamali, di ba? So, ginawa mo yung part mo, they didn't listen, hindi mo kasalanan. Ganun kasimple. Now, your emotional environment, meron tayo dito is page of Pentacles. Alam mo yung nai-gets ko yung iba sa inyo Bakit kailangan nyo din, kasi may iba sa inyo napaka-workaholic na, nagkakaroon na kayo ng attitude na gano'n, ng practice. Kasi at some point din, yun yung pinaka nagiging source of security nyo, na parang ginagawa nyong comfort zone yung trabaho nyo. Kasi at least doon, parang iniisip nyo, alam ko yung ginagawa ko, kaya ko mag-deliver ng magagandang resulta, at the same time, kumikita din ako dito. So, nagiging oras mo yun, nagiging moment mo yun para makatakas ka doon sa mga nangyayari. Alam mo, okay siya. Kasi ginawa ko rin siya before, na if I have a problem, usually work ang nagiging takbuhan ko para makahinga ko. Pero wag masyado, ha? Kasi may mga kaibigan ka din naman na willing makinig sa'yo.
Now, hopes and fears mo, we have here is the Six of Cups. Okay. So, andito siya sabi nung cards na, minsan yung parang, minsan ka na nga, minsan na nga lang magkagusto, minsan ka na nga lang magmahal din, may saltik pa. Or, sorry sa term, pero minsan yung point na kapag na-realize mo sa bandang huli, ginamit ka lang pala. Or andoon na, masakit din, tinolerate ka lang. So, ano pa rin yung hope na one of these days, makahanap ka ng tatapat, ng susuklian yung pag-ibig or yung pagmamahal, pag-aaruga na pwede mo mabigay. Because in the future, medyo huwag muna natin hintayin ha. Medyo yung sabi ng Two of Pentacles. Medyo huwag muna tayong mag-focus when it comes to relationships, especially romantic. Kasi andoon na medyo ifo-focus ng universe yung sa ikaw in terms of money-making muna and expansion ng career mo. At medyo magkakaroon ka ng solo moment. So yung kung meron kang mga, sabi natin, partnerships in terms of business or sa work, andoon na magkakaroon ka ng solo flight kasi para mapatunayan mo sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo na you have what it takes. Tsaka oras mo naman na to para ikaw naman ang bida. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget to subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po dito sa Baguio City. Have a great day. Bye!